Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po ay matutunghayan natin ang pag-turnover ng machineries, equipment at iba pang support services sa ating farmers and fisherfolk beneficiaries na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Mula sa Department of Agriculture Region 4A, mamahagi ng iba't ibang assistance under the Corn Program, High Value Crops Development Program, National Urban and Peri-Urban Culture Program at Livestock Program. Ilan sa mga ito ay ang 4-wheel drive tractor, combine harvester, hybrid yellow and white corn seeds, multi-tiller, vegetable seeds, fertilizers, organic pesticides, animal hauling truck at marami pang iba. Mula naman po sa Department of Agriculture PhilMec, mamamahagi po tayong tractor na nagkakahalaga ng 2.3 million pesos. Sa DAPCA, mamamahagi po tayo ng coconut seedlings. Ang DAATI naman po ay mamamahagi ng information and educational materials. Mula pa rin po sa DA Region 4A ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program.
Mula pa rin po sa DA4A ang High Value Crops Development Program. At mula naman po sa DAB Farm, mamamahagi po tayo ng fishing boats. Mula po sa BIFAR, ang Development of Salt Industry Project o Oplan Asin. Mula po rin sa DAB Par ang FB Pagbabago. Bangka ko, gawa ko.
Mula naman po sa DTI, mamamahagi po tayo ng One Town, One Product Development Assistance for MSMEs na may kabuong halagang 750,000 pesos. Coconut Farmers Industry Development Fund na may halagang 623,180 pesos at Comprehensive Agrarian Reform Program na may kabuong halaga na 205,000 pesos. At mula naman po sa DSWD, mamimigay po tayo ng 10,000 pesos sa 12,000 beneficiaries under the Ayuda sa Kapos ang Kita program. At mula po sa DSWD, mamimigay po ng 10,000 pesos sa 12,000 beneficiaries natin under the Ayuda sa Kapos ang Kita program. At mula naman po sa DOLE, mamamahagi po tayo ng Livelihood Assistance under DILP na may kaubuong halaga na 1.02 million pesos
para sa 50 beneficiaries at tupad assistance na may kabuang halaga na 2.173 million para sa 418 beneficiaries. At mula naman po sa TESDA, mamabahagi po tayo ng scholarship referral na may kabuang halaga na 28,202 pesos and 130 pesos. Training support fund na may kabuang halaga na 141,000 pesos at starter toolkits na may kabuang halaga na 251,696.95 pesos. We would like to acknowledge the presence of the DILG's Secretary Benner Abalos, Secretary Rex Gatchalian of DSWD, and Secretary Kiko Laurel of Department of Agriculture.
Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At congratulations po sa lahat ng ating beneficiaries. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na nagtulong-tulong nabaon na rin ang mahal natin Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. ng pagbabago patungo sa pag-asenso. Maaari na po tayong magsiupo. Kuminhawa tayo ang malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino, ang bagong Pilipinas. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inayayahan po natin si City of Dasmariñas Mayor Jennifer Austria Barzaga upang magbigay ng kanyang pangbungad na talumpati. Sa ating pong ginagalang na Pangulo ng ating bansang Pilipinas, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., sa lahat po ng ating mga cabinet secretaries, sa ating pong mga kongresista, sa ating pong mga mayors, vice mayors, sa lahat po ng lingkod bayan ng Rizal at ng Cavite. Of course, sa ating pong mahal na Governor John Vic Remulla. At higit sa lahat, sa 12,000 beneficiaryo, 12,000 beneficiaries ng programang ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng bumubuo ng opisyales ng City of Dasmariñas, buong puso po at malugod namin kayo tinatanggap dito sa Dasmariñas. At nagpapasalamat po kami na ang Dasmariñas ang naging venue po ng makabuluhang programang ito. Ngayon po makikita natin na sa panguna ng ating Pangulo, nagsama-sama po ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para matulungan po at mailapit ang pampublikong serbisyo sa ating mga Pilipino. Asahan niyo po, aming Pangulo, kami pong mga lingkod bayan ay makikiisa at susuporta sa lahat po ng adikain at layunin ng bagong Pilipinas para po sa mga bagong Pilipino na matutulungan at aasenso dito po sa Pilipinas. Magkakaisa po tayo at magtutulungan para po sa ating layunin ng bagong Pilipinas. Muli po,
mula po sa Dasmariñas, magandang araw at mabuhay tayong Pilipino. Maraming salamat po, Mayor Jenny Barzaga. Ngayon, atin namang tawagin si Cavite Governor John Vic Remulla para sa kanyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga ginoo at ginoo, aking pinapakilala ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing gobernador, Governor John Vic Remulla, sa kanyang pagpakilala. Magsiupo po tayo. Kasama ko po ang iba't ibang kalihim ng iba't ibang departamento ng kabinete. At ito po ay dahil hindi lang po isang departamento ang nakikilahok. Kapag kami gumagawa ng programa, meron po kaming tinatawag na whole of government approach. Ang ibig sabihin po nito ay hindi lamang pag gumawa po kami ng programa, may proyekto po kami, hindi isang departamento lamang ang nagtatrabaho para doon sa programang yan. Lahat ng departamento na makatulong ay isinasama na rin namin. Ibig sabihin, whole of government approach, yung buong pamahalaan ay nasa likod ng bawat programa ng pamahalaan para maging matagumpay ang ating mga proyekto at ang ating mga programa. Kaya po, kasama ko po, nandito po ang Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Siya po ang namamahala, hindi lamang sa pagtulong dito sa ating mga magsasaka at mangingisda na tinamaan ng tagtuyot ng El Nino, ay kasama rin siya rin po ang namamahala upang pagandahin ang produksyon ng bigas at iba't ibang tanim dito sa Pilipinas, pati na ang pag-aalaga ng ating mga hayop na kailangan natin tignan dahil nagkakaproblema tayo sa napepeste yung mga manok, napepeste yung mga baboy. Siya po ay tinitignan po lahat ng aming kailangan upang mabigyan naman ng mas magandang pagkakataon ng ating mga magsasaka at yung mga nag-aalaga ng mga hayop. Kasama po rin natin, itong sekretary po na ito, nakikita lang siguro ninyo pagka may bagyo o may lindol o may baha. Dahil sila po ang namamahala, sila ang DSWD ay ang nagbibigay ng tulong pagka tinamaan po ng kalamidad ang ating mga kababayan. Ngunit, ang pagbabago rito ay sinabi namin, kalamidad din itong El Nino, itong tagtuyot. Kaya kailangan din na tumulong sa ating mga naghihirap na magsasaka at mangingisda, ang DSWD, ang ating sekretary po, Secretary Rex Gatchalian. Andito rin po ang kalihim ng DILG. Importante po ito. Alam niyo po, kahit na gaano kaganda ang programa na ginagawa namin sa national government, kahit gaano kaayos ang aming mga pinaplano para makatulong sa taong bayan, para magdala ng biyaya sa ating mga kababayan, ay hindi po namin maibababa na mabuti kung hindi kasama ang ating mga local government officials. At kaya naman po, kailangan maganda ang ugnayan sa gitna ng national government at saka sa local government. Dahil kung hindi maganda ang coordination ng national at saka sa lokal, ay mahirap, hindi po mararamdaman ng tao yung aming ginagawa sa national government. Ang namamahala po dyan ay siyang gumagawa at tinitiyak na magandang ugnayan sa gitna ng national government at saka sa local government, ang ating DILG Secretary Benhur Abalos. Andito rin po yung ating action star na hindi na masyadong na makapag-action ngayon dahil medyo napilayan yata ng konti. Siguro
nabugbog na naman yata ni Ma'am Lani. May ginawa na naman ito itong aking kaibigan itong tokayo ko, Senator Bong Revilla. Andito rin po ang ating kasama at malaking tulong po sa lahat ng ating ginagawa ay silang dalawa po, si Senator Revilla at si Senator Francis Tolentino po. Ito ay mga senador na maaasahan natin na tumulong at pinapaganda ang patakbo ng ating pagbabago sa ating lipunan, sa ating ekonomiya. Andito rin po ang ating mga representative, ang ating mga congressman galing dito po sa Cavite, 1st District Representative si Congressman Jolo Revilla. Andito rin po ang ang biro ko po sa kanya, lagi sinasabi, akala po nitong ating butihing congresswoman, napangasawa niya action star. Ang bagsak niya naging caregiver. Dahil pilay-pilay ngayon si Senator Bong Revilla, andyan po si Congresswoman Lani Revilla. Ang 3rd District, galing naman po sa pangatlong distrito ng Cavite, Representative Adrian J. Advincula. At galing po sa panlimang distrito ng lalawigan ng Cavite, Representative Roy Loyola. Ang 7th District Representative, 7th District Representative Crispin Diego Remulla. At ang 8th District Representative Aniela Blanca Tolentino. Andito rin po ang mga congressman na galing po sa Rizal, sa lalawigan ng Rizal. Ang 1st District Representative ng lalawigan ng Rizal, Representative Michael John Duavit. Ang 2nd District Representative ng lalawigan ng Rizal, Representative Emigdio Tanhuatco. At ang 3rd District Representative naman po ng lalawigan ng Rizal ay Representative Jose Arturo Garcia Jr. Ang Agimat Party List Representative Brian Revilla. Ang Rizal Provincial Governor at kasama po natin ngayon, Governor Nina Ritchie Inares. At ang narinig po natin, at siyang marami yata natuklasan ko na marami pala siyang proyekto, lalo na sa mga kababaihan. Dito sa Dasmariñas, ang ating host sa ating okasyon ngayon ay ang mayor natin. At mayor ng Dasmariñas, Mayor Jennifer Barzaga. At ang pinakamahalaga na nandito ngayon, na nakisama sa atin dito sa araw na ito. Kayo po, mga benepisyaryo, para naibibigay ng mga tulong na gagawin natin ngayong araw. Mabuhay po kayong lahat at welcome po. Sa aking mga kasamahan sa pamahalaan, aking lahat po ng mga opisyalis na nandito, magandang tanghali po sa inyo lahat. Nagtitipon tayo dito sa duyan ng Rebolusyong Pilipino at ang sinilangan ng kalayaan ng Pilipinas, ang probinsya ng Cavite. Habang inaalala ang di matatawarang sakripisyo ng ating mga ninuno, atin din kinikilala ang pagsisikap ng mga makabagong bayani ng Cavite. Walang iba kung hindi ang ating mga magsasaka at mangingisda. Sa amin pong datos, mahigit 4,700 magsasaka at mangingisda ang direktang naapektuhan noong nakaraang El Nino dito sa Calabarzon. Kung kaya naman kami ay naririto upang magbigay ng tulong pinansyal at iba pang suporta sa mga naapektuhan
ng mga magsasaka, ng mga mangingisda at kasama din po riyan ang kanilang mga pamilya. Bilang panimula, nais kong ipabatid na ang tanggapan ng Pangulo ay ang magbibigay ng 10,000 piso sa ilang magsasaka, mangingisda at pamilya dito sa Cavite, kasama na ang mga taga-lalawigan ng Rizal. Ang kabuuang halaga ng tulong na ibabahagi namin ay mahigit 12 milyong piso para sa mga benepisyaryo sa Cavite at lagpas naman sa 14 na milyong piso para naman sa mga taga Rizal. Sa pangunguna naman ng Department of Agriculture, mamamahagi tayo ng sari-saring punla, pataba, at ilang kagamitan, pansaka, tulad ng mga traktora, mga combine harvester, multitiller, rice thresher, hauling truck, at pump and engine set. Andyan po yung mga ibang sample ay nakita nyo po sa labas. Ang BIFAR ay namamahagi rin ng bangka na dimotor at sari-saring kagamitan para sa ating mga mangingisda. Kasama rin po natin dito ang DOLE na magbibigay na higit 2 milyong piso sa ilalim ng tupad para sa higit ng 400 benepisyaryo at higit 1 milyong piso naman na tulong sa ilalim ng Integrated Livelihood Program para sa 50 benepisyaryo dito sa Cavite. Ang TESDA patuloy din na tumutulong. Sila ay namamahagi ng scholarship referral na nakakahalaga na mahigit 28 milyong piso. Ilang starter toolkit na nakakahalaga na mahigit 250,000 piso at pondo na nakakahalaga na higit 140,000 piso bilang training support fund. Kasabay nito, andyan din po ang DTI, Department of Trade and Industry, na maghahandog ng mga tulong sa ilalim ng One Town, One Product, Next Gen Program, Coconut Farmers Industry Development Fund, Comprehensive Agrarian Reform Program, Kapatid Mentor Me Program, at marami pa na mga programa nito. Ang DSWD rin ay may mamamahagi ng tigsa 10,000 piso sa 12,000 benepisyaryo sa ilalim ng Ayuda sa Kapus Angkita Program o AKAP. At siyempre po, hindi rin magpapahuli ang opisina ng ating mga congressman. At mula sa tanggapan ng House Speaker Martin Romualdez, sila naman ay mamamahagi ng tigli 5 kilong bigas para sa lahat na dumalo sa okasyong ito ngayon. Ngunit, bukod po rito, nais ko rin pong ipabahagi ang ilan sa mga inisyatiba ng inyong pamahalaan para sa ikauunlad ng kabuhayan ng mga mamamayan ng Cavite at ng Rizal. Sa larangan ng infrastruktura, malapit na pong matapos ang ating LRT-1 Cavite Extension Project. Ito po ay magbibigay ng kaginhawaan sa ating mga pasahero. Kasalukuyan na rin pong ginagawa ang Cavite-Laguna Expressway, Cavite Segment at South Luzon Expressway Toll Road 4 para maging mabilis at maginhawa ang paglalakbay ng ating mga kababayan. Ginagawa na rin po natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project para maibsan ang pagbaha dito sa Cavite. Sa larangan naman po ng agrikultura, naglaan tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan sa Calabarzon na naglalayong isulong at paunlarin ang isang moderno at climate-smart na sektor ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon. Kabilang naman sa mga makakatanggap ng inilaan nating 11 bilyong piso para sa rehiyon ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Program o yung 4-piece program para sa mga indigent, pati na kasama ang indigent senior citizen at ang mga individual at pamilyang nahaharap sa krisis. Bukod pa rito, 11 milyong piso ang nilaan sa programang Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa o yung PPG ng Department of Trade and Industry
na tumutulong sa mga micro, small at medium enterprises. Ito po ay yung mga maliliit po na negosyo na ito ang buhay talaga ng ekonomiya ng Pilipinas, kaya kailangan po natin tulungan ang mga nakikipagsapalaran at nagtatayo ng kahit na maliliit lamang na negosyo. Ay marami po tayong magagawa para tulungan kayo, para pagandahin ang inyong pamumuhay. At kasama na rin dyan ay patitibayin natin ang ating ekonomiya. Sa larangan naman ng edukasyon, naglaan tayo ng 4 na bilyong piso para sa pagtayo ng higit 1,000 bagong silid-aralan at halos 200 at 40 milyong piso para sa pagkukumpuni ng halos 400 silid-aralan sa buong rehiyon. Ang Commission on Higher Education o CHED ay naglaan ng 460 milyong piso para sa 20,000 mga scholar sa rehiyon. Para naman sa kalusugan ng mga tiga Region 4, naglaan tayo ng pondong nakakahalaga ng 1 bilyon at 600 milyon piso para sa mga pasilidad pangkalusugan sa rehiyon sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program. Nariyan din po ang mahigit 250 milyong piso para sa pagpapatayo ng Northern Tagalog Regional Hospital sa Rodriguez, Rizal. Minamahal kong mga kababayan, ang mga inisyatibong ito ay sumasailalim sa ating pangako na mapapabuti ang buhay ng mga mamamayan ng Calabarzon. Tandaan po natin na kung ang Cavite ay naging tahanan ng ating mga bayani at kalayaan noon, ito rin ang magiging duyan ng pag-asa at pag-unlad ng ating bansa sa hinaharap nating mga panahon. Tinatawagan ko po ang lahat ng mga narito ngayon. Tinatawagan ko po lahat ng mga narito ngayon. Magtulungan po tayo. Sa sama-sama nating pagkilos para sa kaunlaran, isang bagong Pilipinas ang ating makakamtan. Ito po ay ating pinapangarap para pagandahin ang buhay ng Pilipino at para pagandahin ang Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa oras na ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ng pamamahagi ng presidential assistance para sa ating farmers and fisher folks na apektado ng El Nino. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling farmers at fisher folks sa lalawigan ng Cavite. Unahin natin Virgilio de Guzman mula sa City of Dasmariñas. Enrico Paras mula sa City of Dasmariñas. Eldefonso Ramirez mula sa City of Dasmariñas. Mario Noveno mula sa Alfonso. Victorino Magnaye mula sa Amadeo. Alexander Bendo mula sa Maragondon. Eddie Tapalya mula sa Magallanes. Dominador Maligaya mula sa Silang.
Jose Frani mula sa City of General Trias. At Rodolfo Sisante mula sa City of Trece Martires. Ngayon naman po, ating tawagin si Governor John Vic Remulla upang tanggapin ang ating presidential assistance na nagkakahalaga ng 12,360,000 pesos para sa lalawigan ng Cavite. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa Provincial Government of Cavite. Ngayon naman po ay ating tawagin ang piling farmers at fisherfolk na tatanggap ng presidential assistance sa probinsya ng Rizal. Simulan po natin kay Serapio Suarez mula sa Antipolo City. Armando Yim mula sa Antipolo City. Nixon Olivemo mula sa Antipolo City. Eli Bustamante mula sa Cardona. Alberto Austria mula sa Morong. Jesus Meriado mula sa Pinilya. Mario Amoin mula sa Pinilya. Felino Mendez mula sa Tanay. Doroteo Reyes mula sa Tanay. At Ferdinand Mata mula sa Binangonan. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Nina Richie Inares upang tanggapin ang presidential assistance na nagkakahalaga ng 14,510,000 para sa probinsya ng Rizal. Congratulations po sa Provincial Government of Rizal at muli, maraming salamat po sa ating mahal na Pangulo para sa inyong tulong sa ating farmers, fisher folks at kanilang mga pamilya. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating beneficiaries. Hinihiling po natin sa ating beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready? At the count of 3. 1, 2, 3. Smile. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng presidential assistance sa ating farmers, fisher folk at kanilang mga pamilya dito sa lalawigan ng Cavite at sa Rizal. Muli po mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.